At makakasama natin ngayong umaga, syempre po, ang ating kasama every Friday, ang ating internist. Internist, no, Doc? Yes. Ayan, okay. Of course. Teka lang, hindi ako naririnig. Kasi tinatry kasi namin hingin kay ano itong maganda niyang painting. Dr. Bong Santiago. Doc, morning. Ayan, good morning sa ating mga tagapanood. Oo, may pasyente lang kami ni Ate Ruth Soriano Ganun ba? Okay. Na may tuberculosis at yung kanyang strain ng tuberculosis daw ay sinasabi ngang mas matindi. Doc, yung meron bang ganun? Yung mga strain ng mga TB na tinatawag nila, merong ding level? Yes, actually, nangyayari yung sinasabi nilang mas matapang na strain. Doon sa mga pasyenteng naggamot na dati ng TB, na hindi nila nakumpleto yung gamot, maaaring sa 6 na buwan, naka 2 buwan lang o 3 buwan, mas lalong tumatapang yung strain ng TB, no? Pangalawa, mali yung gamot, meaning underdose, so hindi talaga nakukuha yung, hindi nalalabanan yung tamang dosage yung TB, no? Kaya nagkakaroon ng talagang multi-drug resistant tuberculosis. Marami pang ibang mga factors, pero itong dalawang to ang isa sa ang importanteng dapat mabigyan natin ng emphasis. Di ba, Doctor, nung araw, parang ina-isolate yung mga taong may sakit na tuberculosis? Kasi nga alam naman natin na ito pong sakit na to ay isa sa maraming sakit na nakakahawa. At usually po yan, o airborne ba yung pagkahawa ng tuberculosis? Oo. Sa ngayong pagkakataon ba, may mga ganong cases pa rin na kailangan nating i-isolate or i-alis sa maraming tao yung mga taong may sakit ng tuberculosis para maiwasan yung pagkahawa? Well, una sa lahat, Spread. yes, oo, tama ka doon. May mga cases pa rin tayo na ina-isolate natin sila. Pero technically, kung mabibigyan kagad natin sila ng mabisang gamot, tama ang dosage by weight, yung initial na 2 weeks to 3 weeks, sinasabi sa pag-aaral na hindi na ito masyadong nakakahawa. Ibig sabihin, i-isolate lang natin sila ng mga ganong panahon, lalo na yung talagang may mga simptomas ng ubo, pangangayayat, paglalagnat, panlalata ng katawan. Bigyan natin ng karampatang gamot in 2 to 3 weeks time. Well, una sa lahat, dalangin sa Diyos, syempre. Mag-i-improve itong mga to, and after that, hindi naman masyado nang kailangan i-isolate. Okay. Just make sure lang na may certain distance lang doon sa pakikipag-usap. At kung may mga konti pang pag-ubo, ganyan, pwede namang magsuot sila ng mask, face mask, para hindi sila makahawa sa mga kasama nila. Doc, may sinasabi rin sila kasi na parang specific, parang time kung saan napakalakas yung strain nung virus ba? Yes, Virus bacteria ang tuberculosis. Parang after 2 weeks daw yata ng pagkakaroon is mas malakas yung chance ng pagkahawa. Totoo ba yun, Doc? Well, sa manner ng transmission, hindi naman talaga masasabi kung kailan yung bilis, ano? Pero in a month span, kunyari nagkaroon ka ng exposure sa isang may TB, makikita mo na may pagbabago sa isang buwan, sa loob ng isang buwan ng isang pasyente. Magkakaroon na yan ng paglalagnat, panlalata, mawawala ng ganang kumain, no? Bababa ang timbang, no? Parang ano siya, talagang parang wasted o wasting ang nangyayari sa kanya. Actually, yung ubo, Sislin, hindi na natin masyadong binibigyan ng emphasis sapagkat napakaraming causes ng ubo. So kung mapapansin mo dun sa mga signs and symptoms o yung mga constitutional factors na nagkokos ng nakikita natin sa may mga TB, yung ubo nasa bandang huli na sapagkat maraming dahilan ng ubo. Pwedeng may COPD ang pasyente, pneumonia, cancer, or even sakit sa puso. Kasi pwede ka magkaroon ng ubo kahit sakit sa puso ang talagang problema. So basically, yung unang mga nabanggit ko, yun yung mga palatandaan na pwede nating makita sa isang pasyenteng may tuberculosis. Doc, isa sa significant na sinasabi nila na sintomas ng pagkakaroon ng tuberculosis, yung pagkakaroon ng lagnat, lalong-lalo na sa gabi. Yes. At hindi lang siya basta lagnat. Specifically, tinatawag nila to trangkaso, pero gabi lang. Bakit sa gabi lang, Doc? At totoo ba na yun nga ay isa very significant? Very significant yung fever episodes kasi yung lagnat kasi nag-e-emphasize siya na ang katawan lumalaban dun sa sakit. So meaning hangga't meron kang infection sa katawan o nasa iyo, yung katawan mo naglalabas siya ng mga panlaban, yung mga defense mechanism natin na ang side effect naman na nakikita ng pasyente at ng doktor na obserbahan is lagnat. Actually, hindi naman talaga sa gabi. It's really more of fever the whole day and especially in the afternoon. Hindi naman to spiking o napakataas pero just enough na pasyente lalapit sa doktor na parang ang pakiramdam niya, mainit lagi ang pakiramdam niya. At pag chinek mo nga by thermometer, may lagnat talaga ang pasyente every day, almost 3 to 4 weeks. Isang buwan yan, lagnat. At walang makitang dahilan, tapos may pagbaba na ng timbang, wala nang ganang kumain.
At pag chinek mo nga ang chest x-ray niyan, unang-una chest x-ray, makikita mo na meron ng bahid ng tuberculosis. Nung araw, doctor, pag sinasabing may tuberculosis ang isang tao, para kang may death sentence na. Di ba? Yes. Parang cancer yan nung Oo, araw na oo. pagka may TB ka, parang kakaawaan ka na dahil parang ang feeling nila malapit ka nang mamatay. Mm-mm. Sa ganitong generation, Yes. doctor, why is it now na parang ang tuberculosis ay mas madali nang nagagamot? Oo. Sa ngayon kasi, napakaganda na ng programa, especially ng DOH para sa ating may mga TB. No? Meron tayong tinatawag na DOTS. Ano? Ito po yung pagbibigay ng gamot everyday sa mga pasyenteng may tuberculosis. Wala po kayong gagawin kundi lumapit lang sa doktor, magpa-diagnose kayo at kung kayo ay nalamang may tuberculosis, i-refer na po kayo sa pinakamalapit na DOTS sa mga rural health unit. Mabibigyan po kayo ng pang-araw-araw na gamot good for 4 to 6 months. Kukumpletuhin po natin ang gamutan. Meron pa nga, Doc, minsan 1 year. Yes, oo, meron tayong mga 9 to 12 months na ginagamot, yung talagang mga grabe na TB, no, nag-uulit-ulit sa katawan, yung mga multi-drug resistant. Dinadagdagan pa natin, may mga ini-inject pa tayong gamot dyan, Sislin, ano? Suffice it to say na sa ngayon po, hindi na po ito masyadong overwhelming na sakit. Ibig sabihin, ito po ay controllable na sakit. Ang kailangan lang natin makita at ma-identify ang mga taong meron ito at ma-isolate kagad natin sila, mabigyan ng karakarakang gamot para hindi na po sila makahawa at lalo na para mag-improve kagad sila mabilis na mabilis. Opo, isa sa mga napakaganda pong programa nga ng Department of Health, yung DOTS. Yes, So, oo. could you explain further yung ginagawa nilang project kung saan hindi nila binibigay lahat ng gamot all in one time, kundi pinababalik nila yung pasyente para masigurado na naiinom ang gamot. Bakit ba, doctor, may mga times kasi na namimiss ang gamot? Gaano ka-importante yung continuous na pag-inom ng gamot sa mga taong may sakit na tuberculosis? Okay, ang gamot kasing gamot sa TB, yan yung quadruple therapy na tinatawag, ito ay chemotherapeutic drug. Pinapaliwanag din natin na parang tayo nagki-chemotherapy kasi 4 to 6 months mong gagamitin yung gamot. Ano? Naging programa ng DOTS ito sapagkat may mga cases po ng mga nagagamot sa TB na hindi naman talaga iniinom ang gamot. Actually, pag binigyan mo sila ng banig-banig na gamot, good for 2 months or maybe 6 months, binibenta lang nila. Kasi kailangan din nila ng pera siguro. So, anong nangyayari? Hinahayaan na lang nilang sila ay may tuberculosis, ibinebenta nila yung gamot na nakukuha nila sa ating sa gobyerno, sa DOH. So, nagkaroon ng programa na halos everyday magpupunta doon ang pasyente para mismong nakikita ng mga sa rural health yung pag-inom mismo ng gamot everyday, every morning para talagang ma-monitor nila in 2 months, in 4 months, in 6 months yung improvement ng pasyente kasi hindi lamang gamot ang ibibigay natin dito, meron pang ibang mga vitamina na idadagdag plus of course patuloy na eksaminasyon ng plema at saka ng x-ray na binibigay ng ating gobyerno. Maganda, mas lalong na-check kung nag-i-improve yung katawan at kalusugan ng Yes. pasyente. That's good, Doc. Yung last na lang natin tanong bago tayo matapos, yung pang DOTS sa lahat po ng mga leading hospitals po, meron na nun. Yung parang meron silang department or section for DOTS. Well, especially sa mga provincial health centers, no? Like in Bulacan, gagawin ko na example, ano? Sa Bulacan Provincial, sa Bulacan Medical Center, meron niyang area na talagang para dyan sa mga may sakit ng TB, no? So ito po ay may nakikipag-ugnayan sa ating Department of Health, DOTS unit, at ganun din sa mga, yung mga rural health unit sa mga munisipyo, meron itong mga special na health units na talaga nagbibigay lamang ng gamot. So hindi po ito talaga makikita kung saan-saan meron talaga mga designated areas, especially sa mga far-flung areas na hindi talaga naaabot ng gamot at ng mga doktor. Opo. Meron talagang ganun. Hanapin nyo na lang yung may sign ng DOTS. Yes. Yun po. Okay? Salamat na marami mga Dr. Bong Santiago. Salamat po na marami at sana'y marami tayong